Huwag kang umarte na tila ikaw ang biktima rito, Flor. Ang anak ko ang nakaratay sa kama dahil sa pagod sa kakatrabaho para lang mapagbigyan ang mga luho mo at ng pamilya mo. Ang boses ni Doña Consuelo ay matalim pa sa gunting na ginagamit ni Flor sa kanyang paghahabi. Kasabay ng mga salitang iyon ay isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Flor. Isang tunog na umaling-aungaw sa tahimik at malamig na pasilyo ng ospital. Halos bumaligtad ang mundo ni Flor. Ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang kalahati ng hapdi na kasalukuyang lumalapnos sa kanyang puso. Ang amoy ng gamot sa paligid ay tila nagiging lason sa bawat paghinga niya, habang ang anino ng matanda ay nangingibabaw sa kanya, puno ng puot at pangungutya. Dahan-dahang itinaas ni Flor ang kanyang nanginginig na kamay upang hawakan ang namumulang pisngi. Sa kanyang kuko ay mayroon pang bakas ng puting hibla ng sinulid. Ilang oras lamang ang nakalilipas bago dumating ang tawag na nagpaguho sa kanyang mundo. Siya ay mag-isang nakaupo sa madilim na syongdet. Tinitiis niya ang antok at gutom para lamang matapos ang huling burda sa kanyang trahe de boda. Ang bawat tusok ng karayom sa telang inabel ay isang panalangin para sa kanilang magandang kinabukasan ni Christoph. Sa bawat hibla na kanyang hinabi, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal at pag-asa. Naniniwalang ang kasalang magaganap, bukas ang magiging dulo ng lahat ng kanyang hirap. Ngunit ang katotohanang sumalubong sa kanya sa loob ng silid na iyon ay higit pa sa kamatayan. Doon, sa kama ng isang marangyang kondo na pagmamay-ari ni Amalia, nakita niya si Christoph na walang malay, habang ang babaeng itinuring niyang matalik na kaibigan ay umiiyak at nakakapit sa kamay ng kanyang magiging asawa. Ang pabango ni Amalia na humalo sa amoy ng pawis ni Christoph ay isang masangsang na amoy ng pagtataksil na hinding-hindi na mabubura sa isipan ni Flor. Isang malupit na kabalintunaan na habang tinatahi niya ang kanyang pangarap, abala naman ang lalaking pinagkakatiwalaan niya sa pagpunit dito. Naramdaman ni Flor ang unti-unting pagtigas ng kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipiga, tuyot na tuyot, at walang boses na lumalabas. Nais niyang sumigaw. Nais niyang itanong kung paano nagawa sa kanya ito ni Christoph. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol ng kamatayan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila isa-isang pumuputok, nag-iiwan ng isang malaking bakante sa kanyang dibdib. Ang paligid ay unti-unting naglabo. Ang mga puting dingding ng ospital ay tila nagiging isang malaking kulungan na dahan-dahang sumasakal sa kanya. Tumingin siya sa saradong pinto ng silid kung saan naroon ang kanyang kataksilan at ang kanyang biyenang wala ring pusong katulad ng kanyang anak. Sa gitna ng matinding katahimikan at dilim na bumabalot sa kanyang diwa, isang tanong ang pilit na umuukit sa kanyang nagdurugong puso. Sapat na ba ang bawat patak ng pawis at dugo na ibinuhos ko para sa pamilyang ito o sadyang ang isang tulad ko ay itinadhana lamang na maging tuntungan ng kanilang mga ambisyon hanggang sa ako ay tuluyan ng madurog at mawala? Tamas, Nesmond. Huwag mong kalimutan, Flor, kung hindi dahil sa mga Roxas, matagal na sanang bulag at naghihirap ang lolo mo. Isang maliit na sakripisyo lang ito kapalit ng buhay at dangal ng pamilya mo. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang malamig na tanikala na pumupulupot sa leeg ni Flor habang siya ay nakaluhod sa tabi ng kama ni Christoph. Hawak ni Flor ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang puting bimpo. Sa kabila ng hapdi ng kanyang pisngi at ng durog na durog niyang puso, narito siya.
Nagpupuna sa katawan ng lalaking kagabi lamang ay nalaman niyang may kinalolokohang iba. Ang bawat dampi ng bimpo sa balat ni Christoph ay tila isang malupit na biro. Ang kamay na dati ay puno ng pananabik na humawak sa lalaking ito ay nanginginig na ngayon sa pagtitimpi at pandidiri-diri. Dahan-dahang imulat ni Christoph ang kanyang mga mata. Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang mga labi ay tuyot, ngunit wala siyang bakas ng tunay na pagsisisi. Flor, I'm so sorry. Nagdilim lang ang paningin ko dahil sa sobrang pressure sa business. Alam mo namang lahat ng ginagawa ko para sa future natin, di ba? Ang pagkapit niya sa kamay ni Flor ay tila isang maruming mantsa na nais burahin ng babae, ngunit ang bigat ng utang na loob na paulit-ulit na ibinabato sa kanya ni Doña Consuelo ay tila isang semento na nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Habang inilalabas ni Flor ang palanggana mula sa silid, naramdaman niya ang mga matatalim na tingin ng mga katulong sa mansyon na nagbubulungan sa pasilyo. Ang tunog ng kanilang mga bulong ay tila mga huni ng mga insekto na kumakain sa kanyang natitirang dignidad. Akala ko ba ay magiging asawa siya ni Sir Christoph? Bakit ngayon ay mukhang mas masahol pa siya sa atin kung ituring? Ang bawat salita ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Pilit na itinuwid ni Flor ang kanyang balikat. Kahit na ang pakiramdam niya ay isa na lamang siyang basahang itinapon sa gilid ng kalsada pagkatapos gamitin. Bumalik siya sa kusina upang kumuha ng mainit na sabaw para kay Christoph. Ngunit bago pa siya makapasok sa dining area, tumigil ang kanyang mundo. Mula sa bahagi ng library, narinig niya ang isang pamilyar na tawa, isang mahinhin, ngunit mapang-asar na halakhak na hinding-hindi niya malilimutan. Ito ang tawa ni Amalia. Ang boses na iyon ay tila isang kislap ng kidlat na nagpaliwanag sa madilim na sulok ng mansyong ito. Hindi lamang pala siya narito upang mag-alaga sa may sakit. Narito siya upang maging saksi sa sarili niyang pagdurusa sa ilalim ng iisang bubong kung saan malayang nakakagalaw ang ahas na tumuklaw sa kanyang kaligayahan. Tumayo si Flor sa dilim ng pasilyo, mahigpit na nakahawak sa tray ng pagkain hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko ng daliri. Sa bawat segundo ng katahimikan, isang bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting namamatay. At sa lugar nito ay may tumutubong isang bagay na bago, isang matigas at malamig na determinasyon. Kung ang utang na loob ang siyang naging tanikala niya, kailan kaya darating ang araw na ang tanikalang ito ang siyang sasakal sa mga taong gumamit nito laban sa kanya? Ang kapal din naman ng mukha mong humingi pa ng dagdag na budget para sa mga sinulid mo, gayong halos mamatay na ang anak ko sa pagtatrabaho para lang masunod ang lahat ng luho mo sa kasal nyo. Ang tinidor na hawak ni Doña Consuelo ay tumama sa porselanang pinggan na lumikha ng isang matalim na tunog na tila humihiwa sa bawat hibla ng lakas ni Flor. Sa gitna ng hapagkainan ng mga roksas, ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging mapait na abo sa bibig ni Flor. Nakayuko siya, pinagmamasdan ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo mula sa paghabi, habang ang mga kamag-anak ng pamilya Roxas na naroon ay nagpapalitan ng mga mapanghusgang tingin. Hindi ito isang hapunan, ito ay isang paglilitis kung saan ang hatol ay naisulat na bago pa man siya maupo. I'm sorry, Mama. Hindi ko naman po intensyong mapagod si Christoph. Ang sa akin lang po, ang telang inabel para sa ating mga kliyente ay kailangang ano. Pagputol ni Doña Consuelo, ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Kailangang ubusin ang natitirang lakas ng anak ko? Look at him, Flor. He's pale. He's weak. At lahat ng iyon ay dahil sa ambisyon mo na maging pinakasikat na weaver sa Ilocos. You are so selfish. Hindi mo man lang naisip na baka ang pressure na ibinibigay mo sa kanya ang dahilan kung bakit siya nagkakasakit. Tumingin si Flor kay Christoph. Umaasa na kahit isang salita ay ipagtatanggol siya nito. Ngunit ang lalaki ay nanatiling tahimik, abala sa paglalaro sa kanyang pagkain, tila walang naririnig. Ang kanyang kawalan ng kibo ay mas masakit pa kaysa sa bawat sampal. Ito ay isang tahimik na pag-amin na mas pipiliin niyang hayaang malunod si Flor sa kasinungalingan kaysa aminin ang sarili niyang mga kasalanan. Para hindi na maulit ang ganitong insidente, ibigay mo sa akin ang susi ng songdet. Utos ng matanda. Ang kanyang kamay ay nakalahad sa tapat ni Flor. Christoph will handle the management from now on. Mag-focus ka na lang sa pagiging asawa at sa pag-aalaga sa kanya. Hindi mo kayang hawakan ang pera at ang negosyo nang hindi mo pinapatay ang anak ko sa pagod. Dahan-dahang kinapa ni Flor ang bulsa ng kanyang saya. Ang tansong susi na nakasabit doon ay tila nagbabaga, humahapdi sa kanyang balat. Ang susing iyon ang simbolo ng kanyang kalayaan, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya, sa kanyang mga ninuno, at sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Sa bawat pulgada ng paggalaw ng kanyang kamay patungo sa mesa, nararamdaman ni Flor na tila binubunutan siya ng kaluluwa. Nang mailapag niya ang susi, ang malamig na tunog ng metal sa ibabaw ng kahoy na mesa ay tila isang huling hininga ng isang namamatay na pangarap. Nanginginig ang kanyang mga daliri at sa isang sandali, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo habang dahan-dahang kinukuha ni Doña Consuelo ang susi ng may matagumpay na ngiti. Pagkatapos ng hapunan, habang ang lahat ay abala sa tawanan sa sala, lumabas si Flor sa likod ng bahay upang huminga. Doon, sa tabi ng basurahan, malapit sa pintuan ng kusina, may napansin siyang isang pamilyar na kulay. Yumuko siya at kinuha ang isang piraso ng papel na lukot at basa ng dumi. Ang kanyang hininga ay tila tumigil. Iyon ang kanyang pinakaingat-ingatang sketch. Ang disenyo para sa susunod na koleksyon na inilaan niya para sa dangal ng kanyang pamilya. Ito ay punit-punit, may mansanang kape, at tila sadyang niyapakan. Ang bawat guhit na pinagpuyatan niya ay tila basurang itinapon na lamang ng walang halaga. Sino ang gagawa nito? Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Flor ang isang malalim na panginginig na hindi galing sa lamig ng gabi, kundi mula sa isang katotohanang dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Ang mga sinulid na ito ay hindi nagsisinungaling, Flor. May lamat ang bawat hibla, gaya ng lamat sa iyong loob. Ang boses ni Nana Rosa ay parang kalawang na kumakapit sa hangin, paos ngunit puno ng awtoridad. Sa loob ng kanyang maliit na dampa, na amoy tuyong tabako at lumang bulak, tanging ang liwanag ng isang lampara ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Hinawakan ng matanda ang mga daliri ni Flor. Ang kanyang mga bulag na mata ay tila nakatitig ng malalim sa kaluluwa ng dalaga. Naririnig ni Flor ang banayad na paghampas ng kahoy na bahagi ng habihan sa kabilang sulok, isang ritmo na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngunit ngayon ay tila isang babala na narosa. Kinuha nila ang susi. Pakiramdam ko, pati ang karapatan kong huminga ay unti-unti nilang binabawi.
Bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng katahimikan. Humilig siya sa balikat ng matandang guro, ang tanging taong nakakaalam ng tunay na halaga ng bawat habi ng pamilya Santos. Dito, sa piling ni Nana Rosa, hindi siya ang kawawang biktima ng mga Roxas. Siya ay isang alagad ng sining na kasalukuyang nawawala sa gitna ng sarili niyang obra. Huwag mong hayaang mapatid ang mitya, apo. Ang inabel ay hindi lamang tela. Ito ay proteksyon. Sagot ni Nana Rosa habang dahan-dahang hinahaplos ang mga kalyo sa kamay ni Flor. May naririnig akong kakaiba sa mga balita mula sa bayan. Sinasabi ng mga bumibili na ang mga telang lumalabas sa iyong syongdet ay hindi na kasing tibay ng dati. Madali raw itong mapunit, parang mga pangakong napako. Ang mga salitang iyon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na isipan ni Flor. Nang sumunod na araw, sa kabila ng pagbabawal ni Doña Consuelo, lumingon-lingon si Flor sa paligid bago mabilis na pumasok sa lokal na tindahan ng mga tela sa bayan. Doon, sa isang madilim na sulok, nakita niya ang mga rolyo ng tela na may tatak ng kanyang pamilya. Nang hawakan niya ito, muntik na siyang mapatili. Hindi ito purong bulak mula sa Ilocos. Ito ay hinaluan ng murang polyester, isang substandard na materyales na sisira sa reputasyon ng mga Santos sa loob lamang ng ilang buwan. Oh, look who's here. Ang dakilang weaver na mukhang naghahanap ng basahan. Isang matinis na boses ang bumasag sa katahimikan ng tindahan. Lumitaw si Amalia mula sa likod ng isang estante, suot ang isang mamahaling bestida na halatang galing sa pera ng mga Roxas. Hawak niya ang isang sample ng telang peke at tila itinatapat ito sa mukha ni Flor. Don't bother, Flor. In the world of business, kailangan ng shortcuts. Masyado kang mabagal, masyado kang makaluma. Christoph and I, we are bringing your family's business to the modern world. Ang pag-amin ni Amalia ay tila isang taga sa dibdib ni Flor. Hindi lamang pala ang kanyang puso ang ninanakaw ng mga ito, kundi pati ang dangal ng kanyang mga ninuno. Umuwi si Flor sa mansyon na tila isang anino, tahimik at hindi kumikibo. Nang sumapit ang hating gabi, habang ang buong bahay ay balot ng katahimikan, tumayo si Flor sa tabi ng bintana ng kanyang silid. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang pintuan ng mansyon na dahan-dahang bumukas. Isang lalaki ang lumabas, maingat ang bawat hakbang, at mabilis na sumakay sa isang sasakyang naghihintay sa labas. Si Christoph iyon. Ang lalaking kaninang umaga lamang ay nagpapanggap na hindi makatayo sa sobrang pagkahilo. Ngayon ay tila isang malusog na mandaragit na handang lumabas sa dilim ng gabi. Sinasabi ko sa iyo, Mateo, ang apo mo ang sumisira sa dangal ng pamilya Santos. Habang ang anak ko ay nakaratay at naghihingalo, siya naman ay nakikipagtagpo sa ibang lalaki sa dilim ng gabi. Ang mga salitang iyon ni Doña Consuelo ay tila mga lason na ibinubuhos sa pandinig ni Flor habang siya ay nakatayo sa labas ng pintuan ng silid ng kanyang lolo. Hawak ni Flor ang isang maliit na lalagyan ng mainit na tsaa na balak niyang ibigay kay Don Mateo, ang tanging tao na inaasahan niyang makakaunawa sa kanyang dusa. Ngunit ang boses ng kanyang lolo na sumagot ay hindi puno ng pag-aalala, kundi ng isang gumaralgal na galit na nagmula sa kailaliman ng isang pusong sawi. Totoo ba ito, Consuelo? Ang aking apo, ang batang pinalaki ko sa dangal
At sa sining ng paghahabi, ay magagawa ang ganoong kalapastanganan? Ang tunog ng pagbagsak ng baston ni Don Mateo sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Flor. Dahan-dahang pumasok si Flor sa silid, ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa pagod, ngunit ang kanyang hitsura ay mas lalong nagpatibay sa maling hinala ng matanda. Dahil sa pagpupuyat at pag-iyak, ang kanyang mga mata ay mapula at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Isang anyo na madaling mapagkamalang bunga ng isang lihim na pakikipagtipan. Lolo, hindi po totoo yan. Narito po ako para sabihin sa inyo ang tungkol kay Christoph. Huwag mo nang ituloy ang iyong mga kasinungalingan, Flor. Pagputol ni Doña Consuelo, sabay pakita ng ilang mga larawan sa ibabaw ng mesa. Ipinapakita doon ang isang babaeng kamukha ni Flor mula sa likuran, na may kausap na lalaki sa isang madilim na eskinita. Ito ang bunga ng isang planadong paninira, isang manipulasyong sadyang ginawa upang putulin ang huling ugnayan ni Flor sa kanyang pamilya. Narito ang mga mensaheng ipinadala mo sa kanya. Habang si Christoph ay nagpapakamatay sa trabaho para sa inyo, ikaw naman ay abala sa paghahanap ng panandaliang aliw. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Christoph, na nakasuot pa rin ng kanyang pantulog at may hawak na panyo na tila nagpupunas ng pekeng luha. Lolo Mateo, patawarin niyo po ako kung hindi ko nagawang protektahan ang dangal ni Flor. Akala ko po ay sapat na ang pag-ibig ko, pero mukhang nagkamali ako. Ang kanyang boses ay puno ng pait, isang mahusay na pag-arte na tila isang kutsilyong dahan-dahang hinihiwa ang huling hibla ng tiwala ni Don Mateo sa sariling apo. Tumayo si Don Mateo nang may panginginig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamahal para kay Flor ay napalitan ng isang malalim na pagkadismaya at puot. Ang dangal, hiya, ng ating pamilya ay itinahi natin sa bawat hibla ng Inabel sa loob ng maraming dekada, Flor. Ngunit sa isang iglap, dinungisan mo ito ng iyong kalandian. Hindi ko akalain na ang sarili kong dugo ang magiging mantsa sa ating pangalan. Naramdaman ni Flor ang unti-unting paglamig ng kanyang mga paa at kamay. Ang tsaa na hawak niya ay dahan-dahang tumapon sa sahig nang bumitaw ang kanyang mga daliri sa lalagyan. Nalumikha ng isang basag na tunog na tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao. Wala siyang mahanap na salita. Ang bawat paliwanag ay tila tinatangay ng hangin bago pa man makarating sa pandinig ng kanyang lolo. Ang kanyang katahimikan ay itinuring na pag-amin at ang bawat patak ng tiyan sa kanyang paa ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Umalis ka na rito, Flor. Ang mahinang boses ni Don Mateo ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Hanggat hindi mo nalilinis ang iyong pangalan, huwag mo na akong tatawaging lolo. Simula sa araw na ito, kalimutan mong apo kita. Wala nang puwang ang isang taksil sa tahanang ito. Tumalikod si Flor. Ang kanyang paningin ay nababalot ng ulap ng pait. Sa paglabas niya, narinig niya ang mahinang halakhak ni Doña Consuelo na hinaluan ng mapait na pag-ubo ni Christoph. Habang naglalakad siya palayo sa bahay na kanyang kinalakihan, isang malamig na hangin ang humampas sa kanyang mukha at kasabay nito ay ang isang katanungang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang diwa. Kung ang tanging taong dapat na nagtatanggol sa iyo ay siya ring unang naniwala sa kasinungalingan, saan ka palulugar sa mundong ito na tila dahan-dahan ka nang nilalamon ng dilim? Sa wakas, magkakaroon na rin ng tunay na tagapagmana ang pamilya Roxas.
Isang biyaya na hinding-hindi maibibigay ng isang baog at walang silbing katulad mo, Flor. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang malupit na halakhak ng tadhana na bumasag sa katahimikan ng malawak na sala. Sa mga sandaling iyon, si Flor ay nakaluhod sa sahig. Pilit na kinukuskos ang mga mantsa ng putik na sadyang iniwan ni Amalia sa mamahaling alpombra. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahabi ng pinakamahusay na sutla, ngayon ay puno ng bula ng sabon at sugat mula sa matapang na kemikal. Ang bawat kuskus niya sa sahig ay tila kuskus din sa kanyang natitirang dangal, isang pagpapahirap na walang katapusan. Naramdaman ni Flor ang unti-unting paglamig ng kanyang daloy ng dugo nang makita niya ang isang puting sobreng inilapag ni Amalia sa ibabaw ng mesa. Sa tabi nito, ang kanyang asawang si Christoph ay nakangiti ng malapad. Ang mga matang dati ay nangangako ng katapatan ay puno na ngayon ng kislap ng tagumpay. Buntis ako, Flor, at lalaki ang dinadala ko. Ang susunod na hahawak sa imperyo ng mga Roxas at Santos. Ang boses ni Amalia ay puno ng panunuya. Bawat salita ay tila isang lason na idinidikit sa sugat ni Flor. Ang pakiramdam ni Flor ay tila dahan-dahang lumulubog sa isang madilim at malalim na balon. Ang kanyang lalamunan ay nanikip at ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Nais niyang tumayo at sumigaw. Nais niyang sabihing siya ang tunay na asawa. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging bato. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib. Nagpapaalala sa kanya na sa loob ng bahay na ito, siya ay isa na lamang anino. Isang basahang ginagamit upang linisin ang dumi ng iba habang ang lahat ay nagdiriwang sa kanyang pagdurusa. Ano pang hinihintay mo? Ipaghanda mo ng mainit na gatas si Amalia at siguraduhin mong malinis ang silid na tutulugan niya. Utos ni Doña Consuelo nang hindi man lamang tumitingin sa kanya. Mula ngayon, ang bawat pangangailangan ni Amalia ang magiging prayoridad mo. Isang malaking karangalan na ito para sa isang katulad mong itinakwil na ng sariling pamilya. Dahan-dahang tumayo si Flor. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang kanyang paningin ay bahagyang nagdidilim. Pumasok siya sa silid na inihanda para sa bisita. Bitbit ang mga gamit na dati ay sa kanya, ngunit ngayon ay sadyang ibinigay sa iba. Habang iniaayos niya ang mga unan, ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo. Hindi dahil wala na siyang sakit na nararamdaman, kundi dahil ang kanyang pait ay naging isang matigas na yelo na bumabalot sa kanyang puso. Ang katahimikan ni Flor ay hindi pagsuko, kundi isang pag-iipon ng lakas sa gitna ng pagkawasak. Bago siya lumabas ng silid, may napansin siyang isang maliit na piraso ng papel na nalaglag mula sa bag ni Amalia at napunta sa ilalim ng kama. Yumuko siya upang kunin ito. Iniisip na baka ito ay isang resibo lamang. Ngunit nang mabuklat niya ang papel, ang kanyang mundo ay tila muling tumigil. Isa itong resulta ng ultrasound. Isang larawan ng isang maliit na buhay sa loob ng sinapupunan. Subalit nang basahin niya ang pangalang nakasulat sa itaas, ang kanyang mga kilay ay nagsalubong at ang kanyang puso ay bumilis ang kabog. Hindi pangalan ni Amalia ang nakasulat doon, kundi isang pangalang hinding-hindi niya inaasahang makikita sa mga sandaling ito. Hindi lahat ng luhang pumapatak sa lupa ay tanda ng pagsuko. Ang iba ay lason na unti-unting nagpapatigas. Sa isang pusong dati ay marunong magmahal. Ang boses ni Flor sa kanyang isipan ay tila isang dayuhang hindi niya nakilala. Nakatayo siya sa dilim ng kusina.
Ang tanging liwanag ay mula sa bukas na pinto ng refrigerator. Hawak niya ang lukot na papel ng ultrasound. Ang papel na dapat ay naglalaman ng kinabukasan ng mga roksas. Ngunit ngayon ay naglalaman ng kanilang pinakamalaking kasinungalingan. Carmina Gutierrez. Ang pangalang nakasulat doon ay tila isang mantsa na ayaw mabura. Hindi ito pangalan ni Amalia. Isang pekeng dokumento, isang huwad na buhay na ipinapasok sa loob ng kanyang pamilya upang tuluyan siyang ilibing sa limot. Naramdaman ni Flor ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga daliri. Hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa isang matinding puot na nagsisimulang magliyab sa kanyang dibdib. Ang bawat pang-aalipusta, ang bawat sampal, at ang bawat pagtalikod sa kanya ng kanyang lolo ay tila mga hibla ng apoy na nagbubuklod sa kanyang bagong pagkatao. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at isinilid sa loob ng kanyang bra, malapit sa kanyang puso na ngayon ay tila naging isang matigas na bato. Kung ang bahay na ito ay binuo sa ibabaw ng mga lihim, siya ang magsisilbing anay na uubos sa bawat haligi nito mula sa ilalim. Kinaumagahan, sa ilalim ng pagkukunwari na bibili ng mga gamit sa paglilinis. Nagtungo si Flor sa lumang palengke upang makipagkita kay Mang Goryo. Si Mang Goryo ang pinakamatandang weaver sa kanilang Syongdet, isang lalaking itinuring na siyang kanang-kamay ng kanyang ama noon. Sa gitna ng ingay ng mga mamimili at amoy ng tuyong isda, nagpalitan sila ng mga salita na tila mga sikretong ibinubulong sa hangin. Flor, anak, delikado ang ginagawa mo, babala ng matanda habang ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid. Ngunit kung kailangan mo ng mga mata at tenga sa labas ng mansyong iyon, narito ako. Hindi ko hahayaang tuluyang mabulok ang sinimulan ng iyong ama. Tapungo. Doon nagsimula ang lihim na paglalakbay ni Flor sa dilim. Sa tulong ni Mang Goryo, sinundan niya ang bawat hakbang ni Christoph. Isang gabi, sa labas ng isang mamahaling gusali, nakita niya ang isang tanawing tuluyang bumasag sa huling bakas ng kanyang pag-aalinlangan. Mula sa bintana ng sasakyan, nakita niya si Christoph, ang lalaking dapat ay naghihingalo at mahina, na bumababa mula sa isang sports car. Tuwid ang kanyang tayo, malakas ang kanyang boses at may hawak na baso ng alak habang tumatawa kasama si Amalia. Walang sakit, walang stroke, walang pagsisisi. Ang bawat pag-ubo nito sa harap ni Don Mateo ay isang palabas, isang maruming sining ng pagmamanipula upang makuha ang lahat ng pag-aari ng mga santos. Nang makauwi si Flor, ang katahimikan ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Pagpasok niya sa kanyang silid, biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa sandaling sagutin niya ito, isang boses na parang kinakalos na bato ang bumungad sa kanya. Itigil mo na ang paghahanap sa mga bagay na hindi para sa iyo, Flor. Kung ayaw mong makitang nagliliyab ang syungdet ng lolo mo, kasama ang lahat ng alaala ng mga magulang mo, manahimik ka. Ang susunod na hakbang mo ay maaaring maging huling hininga ng pamilya Santos. Nabitawan ni Flor ang telepono, at ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang babala na ang bawat galaw niya ay binabantayan na rin sa dilim. Ang panganib ay hindi na lamang isang banta. Ito ay nasa loob na ng kanyang silid, humihinga sa kanyang batok at naghihintay ng tamang pagkakataon upang siya ay tuluyang puksain. Sayang naman ang basahang ito, Flor.
Parang ang may-ari, luma na, kupas pa, at wala nang puwang sa isang modernong tahanang tulad nito. Ang boses ni Amalia ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa ibabaw ng makinis na mesa. Hawak niya ang isang piraso ng telang binakol, isang pamanang habi mula pa sa lola ni Flor na may disenyong tila mga alon na nagbibigay proteksyon laban sa masasamang espiritu. Sa isang biglaang pagkilos, kinuha ni Amalia ang isang gunting sa ibabaw ng mesa at walang pag-aalinlangang ibinaon ito sa gitna ng tela. Ang bawat hibla ng sinulid ay naglabas ng isang malutong na tunog ng pagkawasak, tila mga pangarap na biglang napunit sa gitna ng katahimikan ng silid. Naramdaman ni Flor ang isang matinding hapdi sa kanyang dibdib, na tila ang gunting na iyon ay hindi sa tela ibinaon, kundi sa kanyang sariling laman. Ang kanyang mga mata ay naningkit, at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng mesa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak. Ang dating init ng galit ay napalitan ng isang nakakatakot na lamig. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang bawat galaw ay may bigat ng 1,000 hinagpis na ngayoy nagiging sandata. Ang telang iyan ay may kaluluwa, Amalia. Isang bagay na kailanman ay hindi mo magkakaroon. Gaano mo man pilitin na maging bahagi ng pamilyang ito. Ang boses ni Flor ay mababa ngunit puno ng awtoridad, tila isang ugong ng paparating na bagyo. Ang dumi, gaano man ikubli sa ilalim ng mamahaling pabango, ay dumi pa rin. At ang dumi, sa tamang panahon, ay kailangang itapon upang hindi tuluyang mabulok ang buong bahay. Kinuha ni Flor ang gunting mula sa nanginginig na kamay ni Amalia. Sa halip na ituloy ang pag-aaway, dahan-dahan niyang ginupit ng tuluyan ang bahagi ng telang may mantsa ng kataksilan. Ang bawat tunog ng pagtalim ng gunting sa hangin ay tila isang babala. Salamat sa paalala, Amalia. Minsan, kailangan talagang putulin ang mga bahaging bulok na upang mailigtas ang natitirang ganda ng habi. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa sinapupunan ni Amalia, isang tinging tila nakakakita sa bawat kasinungalingang nakatago doon. Habang papaalis si Flor sa silid, isang lalaking nakasuot ng pormal na Amerikana ang nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ito si Attorney Arrieta, ang matagal ng tapat na abogado ng pamilya Santos. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang nakatingin kay Flor. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang yabag ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabigat na ritmo ng katotohanan. Senyorita Flor, kailangan nating mag-usap sa lalong madaling panahon, bulong ng abogado. Ang kanyang boses ay tila isang sikretong ipinagkakatiwala sa hangin. May nakita akong mga dokumentong hindi tugma sa mga sinasabi ni Christoph. May nangyayaring paglilipat ng mga ari-arian ng Songdet sa isang kumpanyang nakabase sa ibang bansa. At ang pirma sa ilalim ng mga papel na iyon, mukhang hindi ito ang pirma ng iyong lolo. Ang bawat salita ni Attorney Arrieta ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dilim. Hindi lamang pala buhay ni Flor ang ninanakaw, kundi ang buong pundasyon ng kasaysayan ng mga Santos. Naramdaman niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. Ngunit bago pa siya makasagot,
Narinig nila ang pagpihit ng doorknob ng opisina ni Christoph. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang babala na ang kalaban ay nasa malapit lamang. Handang sumakmal sa anumang pagkakamaling magagawa nila. Mr. Paul Papantia. Ang apoy na tumupok sa buhay ng iyong ina ay hindi isang aksidente, Flor. Ito ay isang sadyang pagsunog sa katotohanan upang mailibing ang aming mga pangarap. Ang boses ni Nana Rosa ay parang kalawang na kumakapit sa hangin, paos at puno ng bigat ng nakaraan. Sa loob ng madilim na silid na amoy lumang kahoy at alikabok, ang bawat salita ng matanda ay tila isang malupit na hagupit sa puso ni Flor. Nakaupo ang dalaga sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa isang lumang baul na gawa sa nara. Ang tanging bagay na naiwan mula sa kanyang ina na si Elena. Ang bawat kataga ni Nana Rosa ay tila isang mitya na nagpaliyab sa isang katotohanang matagal nang ikinubli ng mga anino. Akala ng lahat, tinulungan tayo ng mga Roxas noong mamatay ang iyong ina at masunog ang kalahati ng ating syongdet. Patuloy ng matanda habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang magaspang na ukit ng baul. Ngunit ang katotohanan ay sila ang may-ari ng kamay na nagtapon ng mitya. Pinahirapan nila ang iyong ina, ginipit sa utang, at nang hindi siya pumayag na ibenta ang ating mga disenyo, pinanood nila ang lahat ng pinaghirapan niya na maging abo. Ang utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa iyo ni Consuelo ay isang malaking kasinungalingan, isang tanikalang gawa sa dugo at panlilinlang. Naramdaman ng ni Flor ang unti-unting paglamig ng kanyang pakiramdam, na tila ang kanyang dugo ay nagiging yelo sa loob ng kanyang mga ugat. Ang bawat alaala ng pagmamaliit sa kanya sa loob ng mansyon ng mga Roxas ay tila isang malaking insulto sa alaala ng kanyang ina. Hindi lamang pala pag-ibig ang ninakaw sa kanya, kundi ang buhay mismo ng taong nagluwal sa kanya. Ang galit na dati ay para lamang sa kanyang sariling sakit ay lumalim at naging isang banal na tungkulin, isang obligasyon na bawiin ang dangal ng mga santos mula sa mga kamay ng mga magnanakaw. Dahan-dahang binuksan ni Flor ang baul gamit ang lumang susi na ibinigay sa kanya ni Nana Rosa. Ang tunog ng pagpihit ng metal sa loob ng kandado ay tila isang huling hininga ng nakaraan na sa wakas ay napalaya. Sa loob, nakapatong ang isang piraso ng telang inabel na hindi natapos isang disenyo ng mga bituin na tila sumasagisag sa pag-asa. Nang hawakan ni Flor ang tela, naramdaman niya ang lambot nito sa kanyang balat, tila isang haplos mula sa kabilang buhay. Ang bawat hibla nito ay nagpapaalala sa kanya na siya ay anak ng mga dakilang weaver at ang kanyang dugo ay hindi ginawa para lamang apakan ng iba. Sa pinakailalim ng baul, may nakapa siyang isang maliit na kahon na nakabalot sa pelos. Sa loob nito ay may isang lumang liham at isang kakaibang susi. Isang susing hindi katulad ng mga susing nakikita niya sa mansyon. Ang bawat guhit nito ay may ukit na simbolo ng pamilya Santos. Ayon sa liham, ang susing ito ang magbubukas sa lihim na taguan ng mga original na pattern at mga dokumento ng pagmamay-ari ng lupa na pilit na kinukuha ng mga Roxas. Tumayo si Flor. Bit-bit ang susing iyon at ang bigat ng kanyang bagong layunin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha, ay ngayon ay puno na ng isang mapanganib na liwanag. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig at sa pag-ibig. Ibig ni Christoph.
Siya na ang tagapagmana ng isang pamilyang binalasubas ng tadhana at kasakiman. Ngunit habang papalabas siya ng dampa ni Nana Rosa, naramdaman niya ang isang matalas na titig mula sa labas ng bakod. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa ilalim ng mabibigat na sapatos ay tila isang babala na ang kanyang bawat hakbang sa dilim ay may kaakibat na panganib na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ito na ang huling pagkakataon mo para ipakita ang utang na loob mo sa amin, Flor. Pirmahan mo na ang mga papel na ito at baka mapatawad pa kita sa lahat ng kahihiyang idinulot mo sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang hatol na walang apela habang inilalapag niya ang isang makapal na dokumento sa gitna ng hapagkainan. Sa paligid nila, ang sala ay punong-puno ng mga dekorasyong asul at rosas, mga mamahaling bulaklak, at isang malaking cake na may nakasulat na "Welcome, Little Prince Roxas." Isang magarbo at masayang pagtitipon para sa darating na sanggol ni Amalia. Ngunit para kay Flor, ang bawat kulay ng dekorasyon ay tila isang insulto sa kanyang nagdurugong dangal. Naramdaman ni Flor ang malamig na metal ng ballpen na ipinilit isiksik ni Consuelo sa kanyang nanginginig na kamay. Sa harap niya, ang dokumento ay malinaw na nagsasabing tinatalikuran niya ang lahat ng kanyang karapatan sa mana, sa ari-arian ng Pamilya Santos at sa pamamahala ng Syongdet kapalit ng kapayapaan. Ang tinta sa papel ay tila nagiging isang itim na lason na handang lumamon sa huling bakas ng kanyang pagkatao. Sa tabi ng matanda, nakaupo si Christoph na abala sa pag-aalaga kay Amalia, na tila isang mapagmahal na ama, habang si Don Mateo ay nakayuko lamang sa dulo ng mesa, hindi makatingin sa kanyang apo dahil sa bigat ng kahihiyang itinanim sa kanyang isipan. Ang bawat tibok ng puso ni Flor ay tila isang mabigat na padyak sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng matatamis na pagkain na ngayoy nagpapasuka sa kanya. Tiningnan niya si Amalia na sa mga sandaling iyon ay mapangahas na sumusubo ng isang piraso ng hilaw na mangga at bagoong, isang klasikong kilos ng isang naglilihi. Ngunit ang mga mata ni Flor ay hindi nadaya. Napansin niya ang isang mabilis na pagngiwi ni Amalia, isang senyales ng pagkasuklam sa pagkain na pilit lamang nitong nilulunok para sa paningin ng iba. Ang bawat kilos ng babaeng ito ay isang masining na pagtatanghal, isang dula-dulaang ang tanging layunin ay ang agawin ang lahat ng sa kanya. Ano pang hinihintay mo? Isipin mo ang kalagayan ng lolo mo. Pagpapatuloy ni Consuelo, ang kanyang boses ay tila isang nakakalasong kanta. Gusto mo bang mamatay siya sa atake sa puso dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Pirmahan mo na ito at hayaan mo na kaming maging masaya sa bagong miyembro ng pamilya. Dahan-dahang idinampi ni Flor ang dulo ng ballpen sa puting papel. Ang kanyang paningin ay bahagyang naglabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding puot na kanyang kinikimkim. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging maririnig ay ang gasgas ng ballpen sa papel habang isinusulat niya ang kanyang pangalan. Ang bawat letra ay tila isang kagat ng kutsilyo sa kanyang kaluluwa, isang pagpirma sa sarili niyang kamatayan sa paningin ng mundo. Ngunit sa ilalim ng kanyang seryosong mukha, may isang lihim na ngiting nagsisimulang mabuo. Ang papel na pinirmahan niya ay hindi ang katapusan. Ito ay ang unang hakbang ng isang bitag na siya mismo ang nagdisenyo. Nang matapos ang pirmahan, tumayo si Flor at tumingin ng diretso sa mga mata ni Amalia. Ang kanyang tingin ay tila isang kidlat na nagpatahimik sa buong silid.
Naisip niya ang dokumento ng ultrasound na nakatago sa kanyang silid. Ang pangalang Carmina Gutierrez na hinding-hindi niya malilimutan at ang lihim na pakikipagkita ni Christoph sa dilim. Sa gitna ng tawanan at pagdiriwang para sa isang huwad na biyaya, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin, tila isang mitsa na naghihintay na lamang ng apoy. Kung ang lahat ng ito ay binuo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan, handa na ba silang masunog kapag ang katotohanan ay tuluyan ng sumabog sa kanilang mga mukha? Wala ka na ring silbi rito, Flor. You are just a ghost in this house now. A reminder of a failed marriage that should have never happened. Ang boses ni Christoph ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa pasilyo, puno ng pagmamalaki at kawalang galang. Sa mga sandaling iyon, si Flor ay nakayuko, bitbit ang isang tumpok ng mga nilabhang kurtina na tila isang pasaning hindi niya kayang bitawan. Matapos niyang pirmahan ang dokumento ng pagtalikod sa mana, ang turing sa kanya sa mansyon ng mga Roxas ay bumagsak ng higit pa sa isang katulong. Siya ay naging isang anino, isang nilalang na hindi na kailangang katakutan dahil wala na siyang kapangyarihan. Naramdaman ng ni Flor ang bigat ng bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng opisina ni Christoph. Habang nagpapanggap siyang naglilinis ng mga alikabok sa ibabaw ng mesa, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kumapa sa ilalim ng isang mabigat na estatwa ng kabayo na gawa sa tanso. Doon sa isang maliit at madilim na sulok na hindi mapapansin ng sinuman, maingat niyang idinikit ang isang maliit na kagamitang pantala ng boses. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala sa panganib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling payapa, tila isang lawa sa gitna ng gabi. Ang dahan-dahang pagpihit ng pinto ay naglikha ng isang marahang tunog ng pagkiskis ng kahoy sa sahig. Pumasok si Doña Consuelo. Ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanuring ngiti habang pinagmamasdan ang pagpapakumbaba ni Flor. Mabuti naman. At natutunan mo na ang iyong lugar, Flor. Ang pagsuko ay hindi laging tanda ng kahinaan. Minsan, ito lang ang tanging paraan para hindi ka tuluyang madurog. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang haplos ng sutla na may nakatagong mga tinik sa ilalim. Tumingin si Flor kay Christoph, na nooy abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling relos. Sa halip na umiwas ng tingin o magpakita ng galit, isang banayad at misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Flor. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit sapat na upang saglit na patigilin ang paghinga ni Christoph. Ang ngiting iyon ay tila isang pangako ng isang bagyo na hindi pa nakikita. Isang senyales na ang biktima ay nagsisimula na ring maging isang mangangaso. Ang katahimikan ni Flor sa mga sandaling iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Tila isang malalim na hukay na unti-unti nang humihigop sa kanyang mga kaaway nang sumapit ang dapit hapon. Habang si Flor ay naglalakad patungo sa syongdet upang kumuha ng ilang natitirang gamit, isang kakaibang amoy ang humampas sa kanyang pang-amoy. Hindi ito ang amoy ng sariwang bulak o ng tininaang sinulid. Ito ay ang masangsang at nakakatakot na amoy ng usok. Mula sa malayo, nakita niya ang maliliit na dila ng apoy na dahan-dahang gumagapang sa mga bintana ng kanyang mahal na syongdet. Ang liwanag ng apoy ay tila isang malupit na sayaw ng kamatayan sa gitna ng papalubog na araw. Napatakbo si Flor. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gumaralgal sa kanyang dibdib.
Ang bawat hakbang niya sa tuyong lupa ay naglilikha ng tunog ng pagkabali ng mga sanga, tila mga pangarap na isa-isang pumuputok sa init ng apoy. Pagdating niya sa pintuan, nakita niya ang isang pamilyar na anino ng isang lalaki na mabilis na sumasakay sa isang sasakyang walang plaka. Ang songdet, ang huling kuta ng kanyang mga alaala at ng dangal ng pamilya Santos ay kasalukuyang nilalamon ng isang galit na apoy na tila sadyang ipinadala upang burahin ang kanyang nakaraan bago pa man siya makapagsimula ng kanyang laban. Ang abo ay hindi tanda ng katapusan, kundi ang simula ng isang paghuhukom na dadaan sa apoy. Ang tinig ni Nana Rosa ay nanginginig habang nakatayo sa harap ng nagbabagang guho ng songdet. Ang usok ay tila isang maitim na kumot na bumabalot sa pangarap ng pamilya Santos. At ang amoy ng nasunog na bulak at kahoy ay humahapdi sa bawat paghinga ni Flor. Nakatitig ang dalaga sa mga uling na dati ay kanyang mga habihan. Ang bawat piraso ng kahoy na pinaghirapan ng kanyang mga ninuno ay isa-isa nang nagiging abo sa harap ng kanyang mga mata. Naramdaman ni Flor ang init na humahampas sa kanyang mukha. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang apoy na mas matindi pa ang liyab kaysa sa sunog na ito. Hindi tumulo ang luha ni Flor. Sa halip, ang kanyang mga mata ay tila naging mga batong nagniningning sa gitna ng dilim. Habang ang lahat ay abala sa pagpatay sa natitirang baga, dahan-dahang lumapit si Flor sa gitna ng guho. Nakita niya ang isang bahagi ng kanyang lumang habihan na hindi tuluyang naubos ng apoy. Isang bahaging ukit ang pangalan ng kanyang ina. Hinawakan niya ang uling at ang itim na mantsa sa kanyang palad ay tila isang sumpa na hinding-hindi na mabubura. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang ritmo ng paghihiganti. Isang pangako na ang bawat hibla ng inabel na nasunog ay babalik bilang isang latigo sa mga taong gumawa nito. Sa mga sumunod na araw, habang sina Christoph at Doña Consuelo ay abala sa paghahanda para sa grandiyosong merger meeting ng Roxas at Santos Enterprises, si Flor ay naging isang anino sa labas ng mansyon. Sa tulong ni Attorney Arrieta, palihim siyang nakipagkita sa mga maliliit na stockholder ng kumpanya, mga taong matagal nang tapat sa kanyang lolo, ngunit tila kinalimutan na ng panahon. Sa loob ng isang madilim na bodega, ipinakita ni Flor ang kanyang huling obra, ang koleksyong Muling Pagsilang. Bastig di tagbuhin. Ang bawat tela ay may disenyo ng mga bituin at alon, ngunit ang kalidad nito ay higit pa sa anumang nakita nila noon. Ito ang patunay na ang sining ng mga Santos ay hindi namamatay sa apoy. Ito ay muling nabubuhay sa bawat hibla ng katotohanan. Samantala, sa loob ng mansyon, nagsisimulang mabasag ang tiwala ni Don Mateo. Isang umaga, nakita niya si Doña Consuelo na masayang pumipili ng mga bagong alahas habang ang songdet ay hindi pa man lang nalilinis ang mga labi ng sunog. Consuelo, ang kasaysayan ng pamilya ko ang nasunog. Pero bakit tila ang iniisip mo lang ay ang iyong korona? Ang boses ng matanda ay puno ng pagduda. Isang tunog ng pagkabali ng isang matagal ng pundasyon. Ang bawat pag-iwas ng tingin ni Consuelo ay tila isang kumpirmasyon na mayroong itinatago ang mga Roxas sa ilalim ng kanilang marangyang pasad. Isang gabi bago ang malaking pagtitipon, habang si Flor ay nag-aayos ng kanyang mga dokumento sa isang lihim na silid,
Sa likod ng bahay ni Nana Rosa, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Amalia. Ang kanyang mukha ay puno ng puot at takot. Nakita niya ang hawak ni Flor, isang makapal na folder na naglalaman ng audit report ng mga nakaraang taon. "Ibigay mo sa akin yan, Flor! Hindi mo alam kung anong gulo ang pinapasok mo!" Sigaw ni Amalia habang sinusubukan niyang agawin ang mga papel. Nagkaroon ng isang marahas na paghahablutan sa pagitan ng dalawa. Ang tunog ng pagkiskis ng mga paa sa sahig at ang mabilis na paghinga ng dalawang babae ay pumuno sa maliit na silid. Sa gitna ng kaguluhan, naitulak ni Amalia si Flor patungo sa isang matalim na bahagi ng mesa. Ngunit bago pa man tumama ang dalaga, isang mabigat na tunog ng pagbagsak ng kung anong bagay ang narinig mula sa labas ng bintana. Isang anino ang nakatayo doon. Pinagmamasdan ang kanilang bawat galaw. Ang seryosong mukha ni Amalia ay biglang namutla nang makita ang taong nasa labas. At ang kanyang mga kamay ay bumitaw sa folder na tila ito ay isang nagbabagang bakal. Sino ang nakakita sa kanila? At handa ba itong ilantad ang lihim na matagal nang iniingatan ni Flor bago pa man sumapit ang bukas? Ang araw na ito ay ang katuparan ng isang pangarap kung saan ang dangal ng mga Roxas at ang sining ng mga Santos ay magiging isa sa ilalim ng aking pamumuno. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang matagumpay na tambuli na umalingaw sa loob ng marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel sa Maynila. Suot ang kanyang pinakamahal na hiyas at isang gown na kulay ginto. Nakatayo siya sa gitna ng entablado, habang ang mga flash ng kamera ay tila mga bituin na walang tigil sa pagkislap. Sa kanyang tabi, nakaupo si Christoph na may suot na mapagmataas na ngiti at si Amalia na masayang hinahaplos ang kanyang tiyan na tila ipinapakita sa buong mundo ang bunga ng kanilang kataksilan. Ang bawat palakpakan ng mga panauhin ay tila isang sampal sa bawat manggagawang nawalan ng hanapbuhay dahil sa sunog sa Tiongdet. Ngunit sa gitna ng ingay ng pagdiriwang, dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan sa dulo ng ballroom. Ang tunog ng pagpihit ng mabigat na hawakan ng pinto ay naglikha ng isang mahabang katahimikan na tila humati sa kagalakan ng silid. Pumasok si Flor. Hindi siya suot ang puting damit ng isang biktima. Suot niya ang isang obra maestrang inabel na kulay pula at itim. Ang disenyo ng binakol na tila mga alon ng dagat na handang lumamon sa sinumang humarang. Ang bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay may bigat ng 1,000 katarungan. At ang kanyang titig ay tila isang matalim na espada na direktang tumama sa mga mata ni Consuelo. Ang kasalang binuo sa kasinungalingan ay hindi kailanman magiging pundasyon ng isang matatag na imperyo, Doña Consuelo. Ang boses ni Flor ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay sapat na malakas upang patigilin ang bawat bulong-bulungan. At ang isang pagtitipon na nakatayo sa ibabaw ng abo ng aking pamilya ay nararapat lamang na magwakas sa katotohanan. Bago pa makapagsalita ang matanda, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa ballroom. Isang malaking screen sa likod ng entablado ang unti-unting nagliwanag. Ang tunog ng pagkiskis ng static sa mga speaker ay napalitan ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Christoph mula sa nakatagong recorder sa kanyang opisina. Wala nang magagawa ang babaeng yan. Habang nagpapanggap akong may sakit, unti-unti nating nililimas ang pera ng mga Santos. At kapag nasunog na ang Tiongdet, wala na siyang ebidensya ng kanyang mga disenyo. Ang kumpanyang ito ay atin na, Amalia.
Ang bawat salita ay tila isang kulog na yumanig sa buong gusali. Nakita ng lahat ang mukha ni Christoph na biglang namutla. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay napalitan ng isang nakakatakot na takot. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Sumunod na lumabas sa screen ang dokumento ng ultrasound ni Carmina Gutierrez. Ang ebidensya na ang pagbubuntis ni Amalia ay isang huwad na dula-dulaan upang linlangin ang sarili nitong biyenan. Ang bawat bulong ng mga stockholder ay naging isang malakas na ugong ng pagkadismaya at galit. "Hayop ka, Flor! Sisirain mo kami!" Sigaw ni Christoph habang mabilis na bumababa sa entablado. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot. Sinubukan niyang sugurin si Flor. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at handang manakit. Ngunit bago pa man siya makalapit, narinig ang malakas na yabag ng mga sapatos ng mga pulis na pumasok mula sa gilid ng ballroom. Ang malamig na tunog ng paglock ng mga posas ay tila isang huling hatol na bumasag sa katahimikan. Sa gitna ng kaguluhan, si Doña Consuelo ay dahan-dahang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa screen na tila hindi makapaniwala na ang kanyang pinaghirapang korona ay kasalukuyan ng dinudurog ng babaeng dati ay inaakala niyang kanyang tuntungan lamang. Ang bawat yabag ng sapatos ng mga pulis sa makintab na sahig ng ballroom ay tila isang mabigat na pintig ng katarungan na hindi na mapipigilan. Habang hinihila si Christoph palayo sa gitna ng maraming tao, ang kanyang mga sigaw ay tila isang desperadong huni ng isang hayop na nahuli sa sarili niyang patibong. "Bitawan niyo ako! Hindi totoo ang lahat ng iyan! Flor, sisiguraduhin kong mabubulok ka rin sa hirap!" Ngunit ang bawat salita niya ay tila tinatangay lamang ng hangin. Walang halaga sa harap ng mga matitigas na mukha ng batas at ng mga mapanghusgang mata ng publiko. Si Amalia, na kanina lamang ay nagpapanggap na isang reyna, ay dahan-dahang umatras patungo sa gilid ng entablado. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang kanyang bestida. Pilit na naghahanap ng butas kung saan siya maaring makatakas. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto ng serbisyo, hinarang siya ng dalawang babaeng pulis. Ang malamig na tunog ng posas na naglalapat sa kanyang mga braso ay tila isang huling hininga ng kanyang mga ambisyon. Walang nagawa ang babae kundi ang yumuko, habang ang bawat kislap ng mga kamera ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang natitirang dangal. Sa kabilang bahagi ng entablado, si Doña Consuelo ay tila isang estatwang gawa sa asin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kawalan, hindi makapaniwala na ang imperyong binuo niya sa ibabaw ng dugo at luha ng iba ay nagiging abo sa loob lamang ng isang sandali. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang kaliwang braso at ang paninigas ng kanyang panga. Ang bawat hangin na hinihinga niya ay tila nagiging isang matalas na tinik sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, ang katawan ng matanda ay dahan-dahang bumigay, at ang tunog ng kanyang pagbagsak sa sahig ay tila isang babala na ang bawat kasamaang itinanim ay may nakalaang anihan ng pait. Lalapit sana si Flor upang tumulong, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa kinatatayuan. Hindi ito dahil sa galit, kundi dahil sa isang matinding pagod na ngayon lamang lumabas mula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na ginamit niya sa paghahabi,
sa paglilinis ng dumi ng iba at sa pagtahi ng ebidensya ng katotohanan. Ngayon, sa gitna ng kaguluhan, nararamdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang loob. Tila isang bagyo na sa wakas ay nakahanap na ng kanyang dulo. Sa gitna ng lahat ng ito, dahan-dahang lumapit si Don Mateo. Ang bawat hakbang ng kanyang baston sa sahig ay naglilikha ng isang tunog na tila isang mabigat na paghingi ng paumanhin. Ang kanyang mukha ay puno ng isang malalim na hiya, isang kahihiyang hindi kayang burahin ng anumang kayamanan. Huminto siya sa harap ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Flor ang lolo na dati ay kanyang bayani na ngayoy isa na lamang matandang nabulag ng maling akala. Dahan-dahang lumuhod si Don Mateo sa harap ng kanyang apo, isang kilos na nagpatahimik sa buong silid. Ang tunog ng pagtama ng kanyang mga tuhod sa sahig ay tila isang selyo ng pagpapakumbaba na hinding-hindi malilimutan ng sinuman. Flor, apo ko, patawarin mo ako. Mama! Ang kanyang boses ay tila isang basag na kampana, gumaralgal sa hirap at pagsisisi. Hinawakan ni Flor ang nanginginig na mga kamay ng kanyang lolo at sa sandaling iyon, ang lamig ng nakaraan ay tila dahan-dahang natutunaw ng init ng isang bagong pag-asa. Kahit na ang paligid ay puno pa rin ng mga labi ng isang nag-unaw na mundo. Ang bawat hampas ng kahoy na bahagi ng habihan ay tila isang matatag na tibok ng puso na muling nagbibigay buhay sa lupain ng Ilocos. Pagkalipas ng ilang buwan, ang Siongdet na dati ay naging abo ay muling tumayo, mas matatag at mas maliwanag, na tila isang phoenix na muling sumibol mula sa sarili nitong guho. Ang amoy ng sariwang pintura ay humahalo sa pamilyar at nakakaaliw na amoy ng bagong pitas na bulak. Isang halimuyak na nagpapahiwatig na ang bawat sugat ng nakaraan ay dahan-dahan na ring naghihilom. Nakatayo si Flor sa gitna ng malawak na bulwagan. Pinagmamasdan ang mga daliri ng mga todet na mabilis at maingat na sumasayaw sa pagitan ng mga sinulid. Wala na ang takot sa kanyang mga mata at ang dating pagod ay napalitan ng isang mapayapang liwanag. Hawak niya ang isang piraso ng telang inabel na may kulay ng bukang liwayway. Isang disenyo na inialay niya para sa lahat ng mga kababaihang nakaranas ng pagtataksil, ngunit piniling manatiling buo. Ang bawat hibla ng telang ito ay hindi nagawa sa hinagpis, kundi sa pag-asa at bagong panimula. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, lumapit si Nana Rosa na may dalang isang baso ng sariwang katas ng prutas. Ang tunog ng pag-usad ng matanda sa sahig ay tila isang marahang himig ng kagalakan. Flor, apo, tignan mo ang iyong paligid. Ang mga santos ay hindi lamang muling nakatayo. Sila ay muling nagliwanag dahil sa iyong paninindigan. Bulong ng matanda habang nakangiti ang kanyang mga labi na tila isang tuyong dahon na nabigyan ng ulan. Hinawakan ni Flor ang kamay ni Nana Rosa. Ramdam ang bawat ukit ng panahon sa balat nito. Isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang nakuha, kundi ang mga taong nanatili sa gitna ng unos. Bago matapos ang araw, nagtungo si Flor sa isang tahimik na pasilyo ng ospital. Sa loob ng isang silid na nababalot ng amoy ng antiseptiko, nakita niya si Doña Consuelo. Ang matandang reyna ng mga Roxas ay nakaupo na lamang sa isang wheelchair. Ang kalahati ng kanyang katawan ay paralisado at ang kanyang pananalita
ay naging isang gumaralgal na tunog na hindi na maunawaan. Ang mga mata nito, na dati ay puno ng puot at pagmamataas, ngayon ay puno na lamang ng kawalan at tila isang malalim na hukay ng pagsisisi. Hindi lumapit si Flor upang manumbat. Tumayo lamang siya sa tabi ng bintana. Hinayaang pumasok ang huling sinag ng araw. Pinatatawad na kita, Consuelo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang boses ni Flor ay tila isang banayad na ihip ng hangin, sapat na upang marinig ng matanda. Nang humarap siya, nakita niya ang isang butil ng luhang dahan-dahang gumugulong sa kulubot na pisngi ni Consuelo. Isang luhang huli na para sa katarungan, ngunit sapat na para sa isang tahimik na pagtanggap ng sariling karma. Paglabas ni Flor sa ospital, ang langit ay nababalot na ng kulay rosas at lila ng papalubog na araw. Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harap at mula rito ay bumaba si Don Mateo. Bitbit ang isang maliit na kahon na gawa sa tanso. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ng sasakyan ay tila isang huling hudyat na ang lahat ng pag-aari ng pamilya Santos ay muli nang nasa tamang kamay. Apo, ang bawat dokumento at bawat hibla ng kumpanya ay sa iyo na. Ikaw ang bagong haligi ng ating kasaysayan. Ang boses ng matanda ay puno ng paggalang at pagmamalaki. Kinuha ni Flor ang susi at sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay naglakbay patungo sa malayo, kung saan ang mga kabundukan ay tila yumuyukod sa isang babaeng nagawang detin ang kanyang sariling tadhana mula sa mga hibla ng kataksilan. Ang bawat pagpasa ng shuttle sa pagitan ng mga sinulid ay naglilikha ng isang marahang tunog ng pagtama ng kahoy, isang ritmo na tila naging kumpas na ng buhay ni Flor. Sa gitna ng malawak na taniman ng bulak sa Ilocos, kung saan ang mga puting bulaklak ay tila mga ulap na bumagsak sa lupa, nakatayo ang isang maliit na bahay pawa na nagsisilbing kanyang santuwaryo. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagbibigay ng kulay ginto sa bawat hibla ng telang kanyang hinahabi. Isang telang hindi na inilaan para sa isang huwad na kasal, kundi para sa kanyang sariling kalayaan. Sa loob ng nakalipas na 1 taon, ang balita mula sa kabilang panig ng mundo ay tila mga dula-dulaang wala ng epekto sa kanyang puso. Si Christoph at Amalia ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanilang hatol sa likod ng rehas. Ang kanilang mga ambisyon ay naging mga pader na unti-unti silang kinakain. Si Doña Consuelo naman ay nananatili sa katahimikan ng kanyang silid, pilit na inaalala ang isang kahariang wala na sa kanya. Para kay Flor, ang katarungan ay hindi lamang ang pagkabilanggo ng kanyang mga kaaway, kundi ang pagkakaroon niya ng kakayahang huminga ng malalim nang wala nang bumabara sa kanyang dibdib. Apo, tapos na ang huling bahagi ng iyong obra. Ang boses ni Nana Rosa ay tila isang malambot na haplos ng hangin. Lumapit ang matanda at hinawakan ang telang inabel na may disenyong tila mga pakpak ng ibon. Ito na ba ang kapatawarang hinahanap mo? Ang tanong ng matanda na may kasamang ngiti ng pag-unawa. Tumingin si Flor sa malayo, sa abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Napagtanto ni Flor na ang pagpapatawad ay hindi isang mabilis na pangyayari, kundi isang mahaba at masusing proseso ng paghahabi. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok. Pinatawad na niya ang kanyang lolo sa pagkabulag nito.
At kahit ang mga Roxas ay pinalaya na niya sa kanyang isipan, hindi dahil nakalimutan na niya ang sakit, kundi dahil ayaw na niyang bigyan pa sila ng puwang sa kanyang magandang bukas. Ang utang na loob na dati ay kanyang tanikala ay napalitan na ng isang matatag na pagmamahal sa sarili. Isang pag-ibig na hindi kailanman naniningil. Ang boses ni Don Mateo ay maririnig mula sa balkonahe. Tinatawag siya para sa hapunan. Ang tunog ng kanyang baston sa kahoy na sahig ay hindi na nagdadala ng takot, kundi ng isang mainit na seguridad ng isang pamilyang muling nabuo sa katotohanan. Dahan-dahang tumayo si Flor mula sa kanyang habihan. Inayos ang kanyang buhok at huminga ng malalim. Ang amoy ng sariwang luto na sinigang ay humahalo sa amoy ng tuyong damo, isang simpleng kaligayahan na higit pa sa anumang hiyas na maibibigay ng mga Roxas. Sa huling sandali bago siya pumasok sa loob, tumingin muli si Flor sa kanyang mga kamay. Ang bawat kalyo ay isang marka ng kanyang tagumpay, at ang bawat linya sa kanyang palad ay tila isang mapa ng kanyang muling pagsilang. Ang buhay, ayon sa kanya, ay parang isang piraso ng inabel. Maaaring may mga bahaging naguhit ng gulo. Maaaring may mga sinulid na naputol, ngunit sa dulo, ang bawat weaver ay may kapangyarihang ayusin ang disenyo. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa isang magarbong kasal, kundi sa isang tahimik at payapang gabi kung saan siya na ang Panginoon ng kanyang sariling tadhana. Ang bawat tunog ng habihan ni Flor ay hindi na ingay ng paghihirap, kundi isang himig ng pusong tuluyan ng nakalaya. Ang huling sinag ng araw sa gitna ng taniman ng bulak ay tila isang mainit na yakap ng kapayapaan matapos ang isang mahabang paglalakbay sa dilim. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pananatili hanggang sa huling sandaling ito. Aminin ko, habang binubuo ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, lalo na noong sandaling sinampal si Flor sa ospital at pilit na ibinaon sa kahihiyan, tila ako rin ay naninikip ang dibdib sa tindi ng kawalang katarungan. Ang bawat salitang isinulat ko ay may kasamang panalangin para sa lahat ng mga kababaihang nakakaranas ng ganitong uri ng pagtataksil. Ang kwento ni Flor ay hango sa mga tunay na hibla ng buhay na madalas nating makita. Mga kwento ng pagsasakripisyo na kadalasan ay inaabuso, ngunit sa huli ay nagiging mitya ng isang matinding pagbangon. Ang ating buhay ay parang isang telang inabel. Maaaring may mga pagkakataong mapuputol ang ating mga sinulid o sadyang susunugin ng iba ang ating mga pangarap, ngunit tandaan ninyo, tayo pa rin ang humahawak sa kahoy na habihan ng ating tadhana. Maaari tayong pumili ng bagong kulay at mas matibay na disenyo. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kaparusahan para kina Christoph at Amalia? At tama lang ba na pinatawad ni Flor ang matandang si Consuelo sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa? Nais ko ring itanong, nasaan po kayo ngayon habang pinakikinggan ang kwento ni Flor? Marahil ay abala sa gawaing bahay, nagluluto para sa mga mahal sa buhay, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Sana ay naging kasama ninyo ako sa inyong sandali ng katahimikan. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga saloobin at sariling kwento sa ating comment section. Dahil dito, palagi po tayong may handang makinig sa inyo. Huwag din pong kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para mas marami pa tayong mabigyan ng inspirasyon at lakas ng loob. Naway manatiling matatag ang inyong loob
at maging rurok ng inyong tagumpay ang bawat hamon ng buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig, pagtitiis, at pagbangon. Isang mapayapang gabi sa inyong lahat. Pamagat ng kwento. Inabel ng katotohanan. Ang muling paghabi ng dangal ni Flor. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang at sadyang binuo para sa layuning makapagbigay ng aliw at makabuluhang mensahe sa bawat tagapakinig.